Shabbat Shalom! Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang aking pagbati sa lahat ng sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Sabado na naman po at ang ating broadcast ay ginagawa po sa Hong Kong, China. Ito po ang inyong Pastor Rene Alog na muling magdadala ng mabuting balita, ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. At bago ko po simulan ang pagtalakay sa topic na inihanda natin ngayon, inaanyayahan ko po ang bawat isa na i-share natin ang ating broadcast ngayon, ang ating devotionals ngayon, upang ang biyaya na inyong tinatanggap ay pwede ding tanggapin ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kakilala, at ang inyong mga mahal sa buhay. At nang sa gayon ay mapagpala tayong lahat and be a multiplier. Maraming salamat po. So, napakaganda po ang topic natin ngayon. At kaya, inaanyayahan ko na po ang bawat sa inyo na samahan ako sa panimulang panalangin sa ating pong gawain ngayon. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat dahil isa na naman pong umaga, isa na naman pong araw ang naghihintay sa amin. Araw na punong-puno ng inyong biyaya, punong-puno ng pagtatagumpay, punong-puno ng mga bagay na alam namin inihanda mo para sa amin na inyong mga anak. Umaasa kami na ang kalangitan ay bukas ngayon at ang pagbuhos ng masaganang biyaya sa bawat isang tumatangkilik, sumusubaybay sa aming daily devotional. Gamitin mo po ang lahat ng aming mapag-uusapan na magbigay ng panibagong kalakasan at pagsigla ng aming espiritual na katawan. Ibuhos mo ang kapangyarihan ng pagpapagaling na pagalingin ang sino mang may sakit at karamdaman, ang solusyon sa bawat problema nila, ang probisyon sa mga pangangailangan namin, ang kalakasan sa aming mga panghihina. At o Diyos, bigyan mo kami ng unawa sa mga espiritual na bagay. Maraming salamat. Maasa kami ng araw na ito ay araw ng pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Ngayon po ay Sabado, at 28 of November 2020, weekends na naman po tayo. At dahil ngayon po ay last Saturday of the month of November, kaya tayo po ay nasa fasting, ang buong Jesus the Living Gospel po. At kung kayo po ay nais mag-participate, ay pwede kayong sumama sa ating fasting. No more breakfast today. Walang lunch mamaya. At magbe-break tayo ng fasting ng 6 p.m. ngayong araw din na ito. So 2 meal fasting lamang po ito. At ang ating pong mga prayer petition ay ang kalagayan po ng global pandemic ng COVID-19, ang kalagayan ng buong mundo ngayon, ay iyan pong i-intercede natin na ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyari at maganap sa mga panahong ito. Kailangan po ang katawan ng Panginoon, ang body of Christ, ay mamamagitan. We will stand in the gap in behalf of our people. Papanalangin po natin ang ating mahal na bansang Pilipinas din.
So, nandito na po ang ating topic ngayon. Katulad ng ipinangako natin, ngayon ay pangatlong yugto nitong series na pinag-uusapan. It's not a long series. Actually, it's a short series. At nagsimula tayo nung Thursday, then Friday kahapon. Ngayon, titignan natin kung ipagpapatuloy pa ang series ng storyang ito next Monday or magsisimula tayo ng panibagong topic. At ang topic natin ay Let God's Word Consume You. Let God's Word Consume You. Yan po ang pag-uusapan natin at connected ito sa nakaraang dalawang devotionals natin. Para i-connect po ang ating topic ay basahin natin ang ating key passage for today na nasa Luke chapter 8 beginning verse 43 up to 48, and we will read from the New International Version. 43 to 48, Luke chapter 8. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, Someone touched me. I know that power has gone out from me. 47. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. And verse 48, then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. End of our scripture reading. So, nabasa na rin ho natin ito, pero iba't ibang mga versions ang ating binasa. Nalaman natin na yung nagsabi pala sa Panginoon na napakaraming tao, imposible namang walang makakahipo sa iyo. Si Peter pala yun, ano? Kung pagbabasehan na natin ang Luke chapter 8 verse 43 to 48. So, the woman with the issue of blood heard the word of God and her faith began to build. Talagang faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay lumalakas, nabubuo at lumalakas sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Tinawag po ng Panginoon Jesus ang babaeng ito sa verse 48. Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Walang kaduda-duda na ito ay isang Hudyo, isang apo, pwede nating sabihin descendants ni Abraham, katulad din natin. So alam niya ang mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Alam niya, well-versed siya sa Old Testament sapagkat malamang itong babaeng ito ay nakaka-attend din dahil maaari ito ng kanyang mga magulang nung siya'y bata pa sa mga synagogue worship. Maaring siya mismo ay nagpupunta sa mga pagtitipon sa synagogue. Sa mga panahon ng pagtitipon,
at nakakapakinig siya ng mga aral ng mga rabay o ng mga guro sa kanilang mga sinagog. Ang sinagog po pala ay pwede nating ihambing sa local church natin sa ating panahon. So, the words of King David, the psalmist, began to flow through her mind. Ang mga salita ni Haring David ang sumulat ng karamihan ng nasa aklat ng mga awit ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang kaisipan at naalala niya itong mga ito. Ang mga katagang katulad ng "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases." Yan po ay nasa King James Version, no? Pero nais nating basahin ngayon ang pagkakasulat nito sa NIV, sa New International Version. Parang isa ito sa kaya lumapit ang babaeng dinudugo ng 12 taon na at nagsumiksik para mahipo ang laylayan man lang ng damit ng Panginoon, sapagkat itong mga salita ni Haring David sa kanyang salmo ay nagsimula ng maalala ng babaeng ito. At sa NIV, ang sabi po, "Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases." Ganda po ng pagkakasulat sa NIV, "who forgives all your sins," na siya na pinapatawad niya ang lahat ng iyong mga kasalanan, and heals all your diseases, at pinagagaling ang lahat ng iyong mga sakit karamdaman. Hallelujah. So, the multitude pressed around Jesus on all sides, packed closely together. Dahil, alam niyo naman, pagka may healing crusade ang Panginoong Jesus o meron siyang visitation na gagawin at nababalitaan ito ng komunidad, ay dagsa po ang tao. Kaya ang multitude ay nasa paligid ng Panginoon Jesus on all sides at sila ay nagsisiksikan. So, it took extreme effort for this woman to press through. Hindi po siya basta naglalakad lang na lumalapit na walang ka-effort, sapagkat napakaraming taong nagsisiksikan sa paligid ng Panginoon at kailangan niyang makalapit mismo kung nasaan nakatayo ang Panginoon, sapagkat gusto niyang mahipo man lang yung laylayan ng kanyang kasuotan. And so it took extreme effort for this woman to press through. Meron pong pag-e-effort siyang gagawin. And I believe this explains in part the verse of Scripture which says in Matthew 11 verse 12. Ito po ang sinasabi. Let us read Matthew 11 verse 12. "From the day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been raiding it." Yan po ang nakasulat sa NIV. Pero kung babasahin ko po sa
King James Version, Matthew 11:12, "The kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force." So, hindi ito isang paglapit sa Diyos na walang effort. Ito po ay paglapit sa Diyos na talagang kung anong natitirang lakas niya ay inubos na niya. Total, wala na rin siyang napala kung saan man siya nakarating para magpagamot. Pero hindi naman siya gumaling. Naubos naman niya na lahat ang kanyang pera at kayamanan. So, ang natitirang pag-asa niya ay ang Panginoon na pwedeng magpagaling sa kanya. Pero ang Panginoon ay nasa sitwasyon na napapaligiran siya ng makapal na tao. Kaya paano siya makakarating doon? So kung anuman ang kanyang natitirang lakas, anuman ang pwede pa niyang gawin para makalapit lamang doon sa kung saan nakatayo ang Panginoon, ay ibinigay na niyang lahat. Yan po ang nilalaman niyang Matthew 11:12, "The kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force." Hallelujah. So that's Matthew 11 verse 12. "She had locked in on a truth and fastened to it like a barnacle to a rock." No? Kumbaga ang puhunan na lang niya rito ang katotohanan na pwede niyang makamtan ang gusto niya makamtan, pero dapat focused siya sa kanyang gagawin. Hindi siya mag-aalinlangan. Dapat solid na solid yung kanyang determination, sapagkat hindi po pwedeng makakatanggap siya ng kagalingan na hindi niya magawa yung sa tingin niya paraan na magkaroon siya ng connection sa kapangyarihan ng Diyos. So her determination was so solidified that all of the doubting demons in hell at the moment could not have broken her loose. Ibig sabihin, yung kanyang determination na solid, amen, na kahit na anong demonyo pa sa oras na yon ang gustong pumigil sa kanya para magawa niya yung kanyang gustong gawin na makalapit sa Panginoon, ay wala na silang magagawa laban sa kanya, sapagkat ang kanyang pagpupursigi ay isang pagpupursigi na kahit na anong powers of demons and powers of the devil ay hindi na siya kayang hadlangan. She was in the presence of the one who was greater than all the power in the universe. Gusto niya makalapit sa presensya ng ating Panginoon Jesus na alam niyang merong greater power than all the power na nag-exist sa universe. Pagkakataon niya na yon, na ang lahat ng hindi niya nakamtan, nakagalingan na hinahanap niya for the last 12 years, ay nandito na ang kasagutan. At ang gagawin na lang niya ay talagang magsumiksik para makalapit sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ito pong ating tinatalakay, let God's Word consume you. Let God's Word consume you, para po sa mga ngayon lamang pumasok sa ating devotional. At yung determination ng babae ito was so solid, no? Na walang anumang kapangyarihan na ang kaaway sa mga sandaling yon
na kaya siyang pigilan? Dahil alam ng babae, she was in the presence of the one who was greater than all the power in the universe. It was not just her own tenacity. She was already drawing on the strength of the Son of God. She had found truth personified. Amen? Maliban doon sa kanyang tenacity na makalapit, wala nang makakapigil sa kanya, siya din ay lumalapit sa Panginoong Hesus sa kapangyarihan, sa kalakasan na kanyang nakukuha na ibinibigay ng Panginoong Hesus sa kanya. And she had found truth personified. Think of it, mga kapatid. A simple woman was able to recognize truth and grasp it immediately when she found it. Isipin natin yan, mga minamahal. Isang simpleng babae na na-recognize ang katotohanan at kanyang hinawakan ang katotohanan. Amen? At inaksyonan yung katotohanang naintindihan niya sa oras mismong yun. Hindi na siya nagdalawang isip. Alam niya na ang Panginoong Hesus na gumagawa ng miracle signs and wonders ay siya lamang pwedeng maging solusyon sa kanyang matagal nang iniindang problema. Educated Pilate was standing in the presence of truth with the future in his hands, yet he was not capable of comprehending or recognizing it. Ito ang pagkakaiba nitong simple woman na na-recognize niya yung truth, pinanghawakan niya yung truth, and immediately inaksyonan niya yung alam niyang naunawaan niya sa katotohanan na nasa harap niya. Magkaiba sila ni Pontius Pilate. Bagamat siya ay educated, aral, ito si Poncio Pilato, standing in the presence of truth, with the future in his hands, yet he was not capable of comprehending or recognizing it. There are people who come to our maybe services in desperate need. They want to see a miracle but won't receive the truth in God's word. And consequently, they walk out the way they came in. Hindi po problema kung anong klaseng gawain, anong klaseng o kung sino man ang nangangaral sa panahong yon. Marami pong taong dumarating sa mga gawain na may mga desperate need, may mga pangangailangan sa Diyos. Nais nilang makakita ng milagro ng Diyos. Pero nandoon sila hindi para tanggapin yung kanilang need o yung kanilang miracle na gustong maranasan dahil wala po silang ginagawa. Hindi sila nagsusumiksik na hanapin itong kayang gawin ng Panginoon. So, they won't receive the truth in God's word, and consequently, they walk out the way they came in. They were participating in another method. It was an experiment. It was something else to try, like a new painkiller, antibiotic, or miracle drug. They were never consumed with the message of the delivering power of Jesus Christ. Let the power of the truth of God's word consume you today.
Kaya nga, dapat talaga sa ating mga nalaman na mga salita ng Diyos, mga naririnig na mga salita ng Diyos, hindi lamang ito nagiging head knowledge. Dapat ito ay nagiging bahagi ng mga bagay na kiniklaim natin mula sa Diyos. Lord, pinaniniwalaan ko yung mga salitang yan. Pag sinasabi po ng nangangaral na ang Panginoon Jesus ay may kapangyarihang magpagaling, lahat ng may sakit ay sasabihin nilang, naniniwala ako, Panginoon. Kaya ako nandito para makaranas ako ng kagalingan. Dapat ganyan. Hindi yung totoo kaya o pinagdududahan natin, totoo kaya yung sinasabi ng nangangaral na ang Panginoon Jesus ay nagpapagaling. Bakit hindi ako gumagaling? Sapagkat hindi natin kiniklaim, hindi tayo nagiging passionate, hindi tayo nagiging hungry and thirsty for the Word of God to manifest. Amen? So let the power of truth of God's Word consume us today. Yan nga po ang ating topic. Let God's Word consume you. Na pag narinig mo ang salita ng Diyos, whether ang sitwasyon mo ay hindi maayos o ang sitwasyon mo ay maayos at kailangan mo yung salita ng Diyos na binibigkas, i-claim mo agad. I-appropriate mo agad sa iyong pangangailangan. Naniniwala ako sa mga aral na yan sa pangalan ni Jesus. At alam niyo, kakaroon po yan ng manifestation sa buhay natin. Katulad nung babaeng dinudugo ng 12 taon. Nung maalala niya ang mga salitang narinig niya sa mga panahon na siya ay dumadalo sa mga pagtitipon sa mga sinagog. Naalala niya nang sabi ni Haring David, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." Hallelujah. "Who forgives all thine iniquities and heals all thy diseases." At nung makita niya na ang Panginoong Jesus na lamang ang pwedeng maging solusyon sa kanyang problema, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Hindi na siya naghintay ng another visitation ng Panginoong Jesus sa kanilang lugar. Yung oras na yon ay oras na nakikita niyang yun na lamang ang window ng opportunity na makamtan niya yung 12 years na niyang hinahanap, ang kagalingan sa kanyang sakit. Hallelujah. Amen. Narito po ang ating declaration for today. Sabihin natin, the power of the truth of God's Word is consuming me today. Amen. One more time. The power of the truth of God's Word is consuming me today. Amen and amen. Ang kapangyarihan ng katotohanan ng salita ng Diyos ang siyang nagbibigay buhay sa Kanya, sa atin ngayon. I-claim natin lahat ng katotohanan ng salita ng Diyos ay atin. Binigkas siya mga yan dahil atin ang mga pangako na yan. Purihin ang Diyos. Manalangin po tayo. O aming Ama, nagpapasalamat uli kami dahil meron pong mga pangako na nasa puso na namin na sa mga panahon na meron kaming mga pagsubok, muli naming maalala ang mga pangakong pinanghawakan namin. At aming i-claim ang lahat ng ito
magkakaroon ng manifestation, magmamanifest ang mga pangakong ito sa buhay namin. Salamat po. Totoo po ang iyong salita, na mga salitang binigkas ay hindi babalik, na hindi niya nagampanan ang layunin kung bakit siya binigkas. Dalangin namin na lahat ng salitang binigkas na aming narinig at naunawaan ay babalik ito na na-accomplish niya ang layunin kung bakit siya binigkas. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Kalakasan ay sumaamin sa amin pong pagsisimula ng pag-aayuno ngayon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. So, mamaya po, 9 o'clock, magsisimula na po ang pangangaral ng salita ng Diyos. At every 30 minutes interval ay meron pong mga ngaral magtuturo sa atin. At babalik po ang inyong lingkod kasama kong aking katandem si Pastora Julie mamayang 1:00 ng hapon. Pagpalain tayong lahat, mga minamahal. At syempre bukas po, wala pong devotion bukas pero meron tayong online Sunday service 9:00 ng umaga. At sa mga pupunta sa mga simbahan, God bless us all and Shalom!